Ang lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Kung ang sagot mo ay oo, nagkakamali ka. At kung ang sagot mo naman ay hindi, tama ka. Bakit? Susuriin natin ang sinasabi ng Biblia kung bakit. Itinuturo ng secularism at ng mga mangangaral ng ibang relihiyon na lahat umano ng tao ay anak ng Diyos. Alam kong masarap pakinggan kapag narinig ang salitang anak ka ng Diyos. Sino ba naman kasi ang ayaw maging anak ng Diyos? Pero ang katotohanan, mali pala ang katuruan ito na lahat umano ng tao ay anak ng Diyos. Dahil ang tamang katuruan, lahat tayo ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Kung ganun, sino nga lang ba ang binigyang karapatang maging anak ng Diyos? Basahin natin sa John 1 verse 12. Datapwat, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan. Malinaw sa talatang ito na ang binigyang karapatang maging anak ng Diyos ay ang mga nagsitanggap lamang sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Isa pang talata mula sa Galatians chapter 3 verse 26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang sinulatan ni Apostol Pablo rito ay ang mga mananampalataya. At ayon sa kanyang sinabi, silang lahat ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, tayong nagsisampalataya ay adopted sons or daughters of God. Dahil binigyan lang naman tayo ng karapatang maging anak ng Diyos sa pagkakataong tinanggap natin ang bugtong na anak na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa John 1:12 na binasa natin kanina. Kaya sinabi sa Ephesians 1:5 na tayo'y kanyang itinalaga sa pagkupkup na maging mga anak sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Hesus Kristo ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Alam niyo po ba kung bakit itinuturing na anak ng Diyos ang mga nagsisampalataya? Dahil ang pagsampalataya kay Kristo ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay pagkakaroon ng tiyak na kaligtasan. Dahil wala nang kapahamakan pa sa mga nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa John 10 verses 27 to 29, dinirinig ng aking mga tupa o mga mananampalataya ang aking tinig, at sila'y aking kinikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Ayon rito, ang tupa o ang mga mananampalataya ng Panginoon ay binibigyan niya ng walang hanggang buhay. At sabi ni Kristo sa karugtong, at kailanmay hindi sila mapapahamak. Pakitandaan po ninyo ito, hindi mapapahamak sa impyerno ang mga tupa o ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo dahil binibigyan niya ng walang hanggang buhay. Sabi ulit ni Kristo sa karugtong, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng aking Ama. Malinaw dito na hindi maaagaw ang mga tupa o ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo dahil mayroong walang hanggang buhay na ibinibigay si Kristo kaya hindi mapapahamak. Sa madaling salita, ayon sa mga talatang ito na sinabi mismo ni Kristo, ang tupa o ang mga mananampalataya ay una, mayroong buhay na walang hanggan. Pangalawa, hindi mapapahamak sa impyerno. At higit sa lahat, pangatlo, walang makakaagaw na sinuman mula sa kanilang kamay. Yan ang dahilan kung bakit tayong mga nagsisampalataya ay mayroong tiyak na kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. At pang-apat, itinuturing bilang mga anak ng Diyos ang mga nagsisampalataya kay Kristo ayon sa John 1:12 at Galatians 3:26. Kaya ikaw na nanonood ngayon, nais mo bang matiyak ang kaligtasan at maging anak ng Diyos? Ang sabi ho sa Biblia, sumampalataya ka sa Panginoon at ikaw ay hindi mapapahamak, bagkus mayroong buhay na walang hanggan at bibigyan kang karapatan na maging anak ng Diyos.